Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 18 ng Malasolo Leveling Zombie Edition. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, napatanong si Song sa ating bida kung may kikitain ba itong mahalagang tao sa Jinyu Mansion. Sumagot naman ang ating bida ng oo. Agad namang hinawakan ni Song ang kanyang balikat at sinabihan siya na maging handa siya sa mental at emosyonal na aspeto kasi nasa gitna sila ng apocalypse dahil mataas ang posibilidad na ang hinahanap niya ay patay na. Napasabi rin si Lee na kahit hindi ito napatay ng mga zombie, maaari pa rin nilang makaharap ang mga hayop na iyon. Napatanong naman ang ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin sa hayop. Agad naman itong sinagot ni Lee na tinutukoy niya ang mga grupo ng masasamang tao sa Bihui Mountain Villa area na walang habas na pumapatay ng kapwa at kinuwento rin niya na minsan na nila itong nakalaban at nalagasan sila ng kasamahan. Habang nagsasalita pa si Lee at sinabing wag na nilang pag-usapan iyon, bigla namang may isang zombie na lumitaw sa likuran niya na agad napansin ni Zixuan at sinigawan ng kanyang Uncle Lee na may zombie na paatake sa likod niya. Dahil malapit na ang zombie, wala nang ibang pagpipilian si Lee kundi barilin ito na nagresulta sa pagkapukaw ng atensyon ng iba pang mga zombie sa kanilang direksyon. Dahil dito, tuluyang lumapit ang maraming zombie sa kanilang lokasyon. Mabuti na lang at agad nakaisip ng solusyon si Lee. Sinabi niyang kailangan nilang magmadaling pumasok sa bus. Naisip naman ng ating bida na tama ang desisyon ni Lee dahil makakapagbigay ito ng proteksyon sa kanila. Ngunit naisip rin niya na ang downside nito ay maaari silang matrap sa loob at mahirapang makatakas. Nang makapasok na silang lahat sa loob, agad isinara ni Lee ang pinto. Sinabi naman ni Zixuan na mas lalo pang dumarami ang mga zombie na papalapit sa kanila. Samantala, nahihirapan naman si Lee sa pagharang ng pinto dahil sa dami ng zombie sa labas. Hanggang sa unti-unti siyang nawala ng lakas at bahagyang nabuksan ang pinto. Dahil dito, tumulong ang ating bida at walang kahirap-hirap na tinulak ang pinto habang napahanga si Lee sa lakas na pinakita nito. Sinabi naman ng ating bida na nasecure na niya ang pinto. Kaya inutusan niya si Lee na pangunahan ang iba at basagin ang bintana upang makalaban sila. Agad naman siyang sumang-ayon at pinasag nila ang bintana. Saka sinimulan ang paglaban sa mga zombie. Samantala, si Lee ay nag-aalala dahil hindi sapat ang kanyang bala para sa dami ng zombie. Inabutan naman siya ng ating bida ng isang crossbow na ikinagulat ni Lee at napatanong kung saan ito galing. Sinagot siya ng ating bida na napulot lang niya ito habang sila'y tumatakbo. Pinagpatuloy nila ang paglaban sa mga zombie hanggang sa tuluyan nilang maubos ang mga ito. Napabuntong hininga si Zixuan at napasabi na marahil hindi na lang swerte ang dahilan ng kanilang pagkakaligtas dahil pangalawang beses na silang nakaiwas sa kamatayan, kundi baka sila na nga ang mga chosen ones sa apocalypse. Sinabihan naman sila ng ating bida na manatiling mapagmatsyag at huwag padalos-dalos upang hindi na maulit ang pagkakamaling nagawa nila kanina. Samantala, sakutan ng ating bida habang naglalakad ang grupo, nagboluntaryo si Yiming na siya na ang magbabantay ngayon. Napasabi naman si Fourth kung bakit tila atat na atat si Yiming sa lahat ng bagay ngayon. Nagalit si Yiming sa narinig at sinabihan si Fourth na tumahimik na lang at huwag siyang pakialaman. Habang patuloy sa paglalakad, napasagot si Fourth kung bakit napaka-defensive nito. Dahil dito, sumang-ayon si Shengbo na si Yiming na ang magbabantay at sinabihan ng iba na magpahinga na sila. Habang nasa kalagitnaan ng pagbabantay at hinihintay na makatulog ang kanyang mga kasamahan, napansin ni Yiming na tulog na ang lahat. Kaya't agad siyang bumaba upang isakatuparan ang kanyang plano habang wala pa ang ating bida. At dito natapos ang Chapter 18. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 19.